Alright, dili ta maglangan og panahon. Palihog ko pag-abli sa inyong mga Bible sa Book of Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Pilipos sa Bisaya, Philippians sa English. Then I will be reading the Living Translation na Chanel. So follow with your eyes. Akong masahon sa verse 5. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Na Bisaya nil. Mas kuana nil sa Bisaya nil. So yun siya sa verse 5 palangdaan, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Mo na akong giingon nga pag mangalagad ka sa Ginoo, ang atong batasan muliwat jud na sa Ginoo. Though He was God, in verse 6, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, in verse 7, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, in verse 8, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Verse 9, therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under earth. Inanak kagamhanan ang ngalan sa Ginoo. Kung kasaon na, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, on earth and under earth. Inana ang iyahang power. Pag makadungog ang mga demon sa mga tao, bisan ang mga anghel, muluhod yun sa iyahang ngalan. And in verse 11, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So karong kabutagon, maghisgot kita kabahin aning following Christ example. Siya ito ang ihimplo labaw sa tanan, dinhi sa kalibutan. Di ba nakabantay mo nga naatay iduluhon nga tao? Paras na ako mahilig kay ko ka dito mo admire og tao. Pero dili mga artista, mga mo admire ko ang mga great man of God in the Bible, mag-iibog ko, may ko inani yung tako ko Lord, ang akong commitment, inani ko yung tak Lord, akong dedication, inani ko yung akong life Lord, grabe ka powerful, okay, panubanan nimo. Okay, pero ang pinaka-ultimate example nato di ayan ang kinabuhi mao ang atuang Ginoong Hesus. So ayo kalimot maigsuon nga sa pagpakatao ni Jesus dinhi sa kalibutan, usagid siya katawo, di ba? 100% na so gi-give up niya ang iyahang mga privileges tungod kay Dios siya nagamhanan sa ngatanan, ato ang ginandumdum no pagka ibutan na isigsit sa atong mga hunahuna, gibiyaan niya ang tanan, no dinhi sa kalibutan ninaog siya. Apan, bisan sa iyang pagpakatao, ang Biblia nagtugan, wala siya makasala. Kaya nga naman, to set ang example sa iyang mga anak, na kung nakaya ni Jesus kadto, walay rason nga dili po nato kaya nun. Are you listening? Diba? So Jesus was also tempted the way we are being tempted. So nagkatubang siya in lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Si Jesus sa itong pagpagkatao niya. Wala siya nahimo nga exemption sa mga tentasyon. Kani ang naagam, babasa niyo sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11, diin gitintal ni Satanas ang atuang Ginoong Hesus. Muna sa lust of the eye, di ba, the lust of the flesh and the pride of life, mauni ang estratehiya sa yawa that even until now, iyang ginahimo sa mga katauhan sa Dios. And sad to say, hello! Gamay ra gyud ang makalabang. Di ba? Si Adan o si Eva, maumali nga taktik po. Lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Nahagbong na silang duha. Di ba? Sa sinudanan, tanaw-tanaw lang, pag sumada pa, doon na, ningkapo na. Si Jesus, maupod gihapon ang gipaandaran ni Satanas. Maupod gihapon ang iyahan, gingamit, paminaw mo kayo ha, sa pagpangibog sa mga mata. No? Giopira ni Satanas, bisan unsa, ang ato ang Ginoo din sa kalibutan. Pero, wala siya mi-give in sa sala.
Nakita ninyo? Tao siya. Hi! Tao siya. Ay, imposible mo kay Pastor o makalusot si Jesus at ang Ginoo man siya. Di ba may argumento sa kadaghanan? Mao ko nung na-enjoy ni Jesus ang cross, kay Ginoo siya. Mao ko nung na-turn down niya si Satanas at gitintag si sa wilderness, kay Ginoo siya. Ang Biblia nagtitugan, He is 100% man. He set aside niya ang niyang gahom. Hello! Kaya dili man siya mahimong hingpit nga sakripisyo kung Diyos siya adto. Maunang gihubo niya ang niyang pagka-Diyos o gisulog niya ang takuban, o si tawag na, cloth. Gisulog niya ang, usaman, ang bisti sa usa ka tawo aron mabati niya ang pagbati sa usa ka tawo. Namino mo, manang pagmasakitan ka, makarelate ang Ginoo. Pangalawa na, pag ma-depress ka, makarelate ang Ginoo. Pag mabudhian ka, makarelate ang Ginoo. Are you listening, church? Kaya naman, He once was a man like you and me. Kung Diyos siya nga ninaog, di niyang identify. Pare ba ito isa ka istorya? Naiduha ka theologian, itanaw nila ang mga amigas. Di ba sa science, kay ang mga ants and termites, estudyante, di ba gitawag silang social animals? As far as I can remember my science, di ba? They were called social animals. Kay, di ba, social animals, kay they work together as a group. Inanak dito na ilang karakteristik. Dahil yun itong duha ka theologian, nga naman na magpangka ng ilang mga ulo. Nakamatay mo? Hello? Di ba magkuhan sa mo, pangka ang ilang ulo din dito, no? Pangka ang ulo. Matingala ka nga, naapa isa ka amigas ang nakadiscover sa spilled nga kape. Taod-taod na nagdaghan kay sila. So yun ang theologian, kung sa jud ka ang ilang way of communication, na naman nga inaanak sila ka kahibalo, marabag inform kaayo, inaanak to isa ka theologian. For you to understand the life sa usa ka amigas, kinahanglan mahisama ka sa usa ka amigas. Nakita ninyo? Anak man na. So mag-relate ka, mao'y gibuhat sa atuang Ginoo. Aron nasabtan niya ang frailty sa usa ka tawo, maunang nagpakatawo siya. So ato pagpakatawo ni Jesus ay nasabtan niya. Mo bitaw karon paminaw mo, kung unsa na kaayo kahuyang sa ato unod-unod nakasabot jud ang Ginoo anak. Kanang dali kay itamakuan diyan nung nahulog dahil nato. Nasabtan niya tanan kay mi-undergo siya sa the same nga tentasyon. Inaanak kalabing ang Ginoo. Mo na ang tao sabtan naa siya gininhawa, basta kay wala pa ka namatay, nakapangayok kag pasaylo nakahinulsol ka, luwason gid ka sa Dios. Naman, kabalo siya unsa ka bugat ang atong unod. Na di mo malipay anak unsa kalami ang tugma sa Ginoo. Dios dray makahimo anak. Hello! He understands you. Muna ay patakaw sumpong ang mga tao sa imong mga pinagdadaanan. Kaya i-chismis ka lang. Itugaan sa Diyos kay siya ang labaw nga nakasagot nimo. So following Christ's example, na ay tulo ka attitude niya nga atong hisgutan karon, nga atong i-adapt mga ison o i-apply sa ato ang mga kaugalingon. Number 1 is His humility. Ang iyang pagka mapainubsano. Tanawa imong tapad kung humble ba. Look into His eyes. Look into her eyes. Humble, hambog. Kaya awin ninyo, ang nature yun atong tao. Kung wala dito tayo Ginoo, ang tao hakog, ang tao hambog, ang tao mapahitas. Kung maunay ato ang batasan. Kung wala ta sa Ginoo ha, mao pagkahimo natong anak sa Dios, mao ni sa verse 5, ang atong batasan liwat na sa Ginoo. O ang iyang batasan nga maliwat ta, makita nato kanyang pagkamapa-inubsanon. Lisod na pa kayo ni, inako pakakon. Ingon siya in verse 6 and 7, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Inani siya ka
mapainusanon. So si Satanas o si Jesus, layo kaayo yun. Kaya si Satanas, si Lucifer, pamina mo, di ba si Lucifer, kaya usama nakadako ka, great nga cherubim sa langit sa unang panahon. So si Lucifer, usa siya ka binuhat sa Dios, na gusto siyang mahisama sa Dios. Nakita ninyo? Kaya si Jesus na Dios, wala siya nakigtupong sa God, the Father. Ayun eh. Nakita nila, kayo no? So grabe siya kamapag-inubsanon, which is the kind of attitude na wala nato din hintapita, na namin kamot na nga mahisama, kaniya, kay kaniba yung pride malisuon, mauni ang gitawag of self-exaltation. Basagalin niyo itong 5 I will ni Lucifer. Diba? I will ascend to heaven. I will ascend to the mountain of God. Diba? Gusto gito loved one, kumahimo loved one pagid niya ang ginumaman ibantayan nato nga batasan. Abi ninyo kanibang pareha politiko karon example nato. Di ba ang mga tao, pagbubabay nila, ang mga politiko, ang mga artista, mag-smile na, wala din mga tulog, grabe ka, humble, humble, lang, ikatawan ra. Grabe ka, approachable, kay syempre, public figure ba yan na? So, tanang pa karong ingnon, diya ilang ginabuhat, aron, ma-maintain ang ilang image nga, humble sila, approachable ka, but behind the scene, diya din na makita ang ilang pagkakinsa. Self-exaltation man ang pride. So, dili ni siya makita sa tao, makita ra na sa Ginoo. Kasi siya makita sa imong kasing-kasing. Pag mo ingon na galing ka sa imong kaugalingon nga, mas maayo pa ka sa imong sigkataw, mas bright pa ka, mas talented pa ka, mauna din na ang sinugdanan sa garbo nga naa sa imong kasing-kasing. Wapa ra po ko, anak. Dapat taong alagad sa Ginoo, anak ko nga, thank you na adik ko pared nang nanagatano, nakasulay na mo nga kumpara mo naon sa tao nga bisag tanan niyo gopag-gopa mo ba. Wala man tay mahimo pareha mo naon. Hello. Ay mao ba? Oh wow, ako ay kang dapat ako ang gulo pareha gid no. Praise the Lord, na adik ko pareha no. Para na akong mga bashers o ba ng follower, lapas na pareha lagi kag naon i-mention di ba nila ang mga ngalan. Tanaw ko dahil ako ang naon. Inana siguro ng mga dinihugan, pare-parehag mga naon. Ana, di kayo dinihugan. Mas guwapa pa ko gamay. Hoy! Lain man. Di ba nakita ninyo? Inana ang pride. Self-exaltation. Nakadumdum mo itong definition ako the last time. Pride is believing something untrue to yourself. Dili pa tinuod. Ayaw ituboy. Kaya si Jesus gani, Diyos na siya, pero gipili niya nga dili siya magpakasama sa Diyos. Talagsaon. Uban, dili dato, magpakadato. Pride man na, aron ingnon ba? Hello! Maunay atuan, bantayanan. So, walay makalupit sa pagkamapainusanon sa ato ang Ginoo ni atong pangayoon sa ato ang self, right? That as a follower of our Lord Jesus Christ, nga bisan asa ka mo adto, kinahanglan jud nga makita nila ang ato ang humility. Di ba? Kalabag bahalagi, daog-daog na ka, hambulan gihapon, mano ko tabangin, taon ko anong napita, Lord. Istoryahan kag mga maot, nga dili ka mo response. Diba? Mo man yung weakness na ko ngayong napita. Kaya itong mga magkomment-comment ug maot kay magbutingkag din akong dalugan, uluhon ko dahil ako. Diba? Inalas, naapatay mga kinaiya. Sometimes, kay we are changing from glory to glory. Dili man yung instant ang ato ang mga kausaban. But as we remain in the Lord, magpaduol sa Ginoo, hinay-hinay, mo reflect dahil ng iyang attitude sa ato ang mga kinabuhi. And part of His humility, may suon, is gibiyaan niya ang langit para nimo. So sa langit dito na bilong ang sama. The glories of heaven, iyang gibiyaan, ang iyang trono, bisan ang iyang otoridad, gitalikdan na sa ato ang Ginoo Hesus. Aron nunaog siya dinhi sa kalibutan para nimo ha, paminaw. Para nimo. Dahil sa pagpagkatao niya sa kalibutan pa yun, wala siya nipili o usaka, dato o kadunahan nga pamilya. Gani ang Biblia nagtugan, natawo siya sa pasungan o gipili niya ang ginikanan nga ordinaryo kaayo sa unang panahon. Nakita ninyo? Nga naman ako matingalala, tungod kay gusto niya na sa iyang pagkapobre ang iyang mga anak mahimong dato. Praise God! In 2 Corinthians chapter 8 verse 9,
You know the generous grace of God, of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Wow! Huwag mo niangay! Wala mo may mga kalipay. Kasi yan, pagkapobre, maghatog kayo din eh. Magkina na, di agwanta ito niya. Nga po, grabihan po, lalo, pwede naman tapo ka matawa itong mga sakto-sakto ra po ng mga sa unang panahon. Nang dito pa may pasungan, yung taon nga, kalibangan, pilianan, o mga mananato, ang mga tae, gadasok, mga uhod. Imagine ninyo, nagsulay na mo panganak, tangkal sa baboy. Wala no, grabe na po na, pobre pas, grabe si pobre, gid ka isinatanan. Mauna ang naghimong kinabuhi sa atuan. Ginoo, kita gani, wag natin kwarta pa, private room pa, manggani ka sa ospital. Pag sumada pa, ihubag, binayan. Kaya ang ino, gusto kita comfort, diba? Tinoo ba yan ha? Kaya gusto tag-comfort. Ako dito ko anong ordinary nga room. Gusto tag-comfort. Pero ang atong Ginoo, wala oy. Nipili siya ato nga, klase niya, kinabuhi. Kaya ipakita niya ba, na atong tanan unsa di ay ang gahom sa pagka mapainusanon kay pinangga bayagid sa Dios ang mga mapainusanon na tinuod yun na. Pinangga dool kaayo sa dughan sa Dios ang mga tao mapainusanon. Mo nang ka makwalitaw ka nang makakita mo mga tao nga daog-daogon, tanawa galing na sila pag-abot sa panahon. Kanang mga sige kag i-lockdown, sige kag kaminusan, dili lang ka mo reply, mo abot yun ang panahon kanang mga tao nga nakaminus nimo, pasaksihon gina sa Dios kung saon kaniya pagtuboy. When the time is right. Muna kadungdung ko kung sa merkado sa Jimenez sa unang panahon, amot mo na share na ninako ninyo. Katong itong na mga taga-bukid, ginamaligyan ng sidewalk ba? Mga kamatis, mga lutya, naamon na adlaw dibahan sa Jimenez nga magtabo. So kani mga taga-bukida, magladlad na intawon sila mga kamatis, lutya, kalabasa, unsa pa na bla bla bla. Anang sidewalk, unya kani pong mga taga-gobyerno nga sa nasabian, kung kay ka-stricto nga wala na lang ko'y konsiderasyon na ay sa kabukid dito, tao nga, iyan itumba lang yung mga baligya. Ipang-picture ba ito, mga kamatis, siguro ito, ipang-wardas, niya maobi na kinabuhi ang mga taga-bukid, diha ba yan na sila nabuhi. Kabalo ka katong nga tao, naghilak ra ang tao. Ipamunit niya ang mga baligya, kaya wala na may masave, anong sa kalsada. And you know what happened katong tao nga, nanguan niya, nahilabot. Pagkapila kasi mana kay nag-kidney failure. Nakita ninyo? Kay dili mo angay ang Dios ang taong mapahitason. E pag ang bisan unsa ra ba nimo kataas o bisan unsa pa nimo kadato, kung ipagsak ka sa Ginoo di gina mapugnan o pinakagamhan ng tao sa kalibutan. Mo nang be humble in tapat. Be humble. Yes. Be humble. Like our Lord Jesus Christ. Kay mapainusanon man ang atong Dios, so dapat lang nga muliwat niya. Sama sa iyang gibuhat, nga gibiyaan niya ang himaya sa langit, gibiyaan niya ang otoridad, wow! Gibiyaan niya ang kahong ito, nakitapon na itong mga tao, mabito itong kanta ng Who am I? That the Lord of all the earth, would care to know my name, would care to feel my hurt. Sa Bisaya ba? Kinsa ba ako nga walay hunong, mong gisunod sa imong mga mata. Grabe mo, kung ino bito i-internalize na nga mensahe, hindi mapugnan sa'yo makahilak ka. Kaya ang Diyos na gamahanan ka ay sa ngatanan, ang Diyos na hilabihan ka dato sa ngatanan, kinsa man ka na tagaanta o pagtagad sa Diyos. Diba? Mao na iyan, give up! Para ni mo, igsuan! Give up na niya tanan ang langit, ang himaya, ang kahong. Aron ikaw ako, makabatunog kaluwasan, ikaw, mamutanak ko ni karon. Unsay give up ni mo sa Ginoo? Oh, nagsikain yung mata. Kaya wala pag mo yung give up. Diba? O, pag give up. Nabi tayo ba? Gibiyaan sa Ginoo ang langit, para itong joke sa Facebook. Gibiyaan ang sa Ginoo ang langit, pero yung tindahan ni Ginoo kayang biyagat lang Domingo. Tinood dili.
Di ba? Giagwanta ni Jesus ang sakit sa mga samad sa cross. Pero ikaw sa kita ng kagimon, di na ka simba. Diba? Ikalibangan lang gamay, di na mo simba, di man ka magwali, pila rin magdagan na nakasinya kung kalibangon. Diba? Tinoon nila. Di ba dili na ito kaya magsakripisyo? Wah! Tanawa yung tapa, die hard ba ng followers, Ginoo? Die hard. Di ba? Gamay bigil. Dili na tayo ta. Magpakita sa Diyos. Gamay pagsulay. Di na nita magpakita sa Ginoo. Pero wala na ito nasabtan o natugkad pag-ayo. Unsa di ay ang isakripisyo sa Ginoo kapalit sa imo o akong kaluwasan karon na. Wow! Are you not happy for that? Kaya ako grabe kay ko kamatinudahan ng anak. Grabe kaayo ko. Kahapi nga. Inana day kadako ang gugma sa Diyos niya iyahang pakita sa atoa. Dili lang kagibiyaan niya ang langit na himo pagid siyang ulipon sa tanan. Praise God. In Matthew 20:28, you shall, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Muna kung basahon niyo ang Gospels, na kay mabasahan diya naghihugasan ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga disipulo. Di ba? Service man na and humility. Nakasulay na taana nga nahugas tag tiil. Gawas kung manicurista ka, mapugos na lang ka. Pero kung naiwan na sa imong balay, tigani kay kuan ang gani kustombre sa mga Hudiyo. Nga pag mobisita ka sa ilang balay, kuan hospitality ba nila nga ang tiil sa ilang mga bisita, ila din ang hugasan, adi sir pasudlon sa ilang mga balay. Di wala man taan nga culture. But in some other way, naatay mahimo aron pagserbisyo sa atuag isig ka tao, kagibuhat na sa atoang Ginoo. Wala siya ni anhi, aron mahimo siyang VIP na itong tanan na special treatment. Miani siya kay nagpakita siya example na ang mga anak sa Diyos na og dapat ang mo-serve o dili magpaserbisyo. Nakita ninyo? Diba? Napa siya dimension asa tumabasa sa Luke 14:8 na kung imbitahong kagkaon, ayaw pagpa-special table. Nakita kay Muangay, matag-special table katuwa man dito mga lamig na sudaan. Di ba? Muangay ta. Pero si Jesus, ayun siya, kung imbitahon ni kagkaon, ayaw tanawa ang espesyal nga posisyon sa lingkuranan sa balay. Instead, pilia daw ang pinaka-lowest. Imagine, kay unya daw nauna kaglingko dito, din ay tao nga moabot nga mas espesyal pa nimo, papahawaon ka, maulawan, nahinuong ka. May pa dito ka magpanghipi sa daplin, din makitaan ka niya, uy, Ate Gerson, espesyal biya ka nako, di ba? Ingon ana. Kita kay ukaon magpaprunsit o bali magpalikod. Baliktad man ang tao. Di ba? Tanawa gani pag naay kaon. Magkuan na gani sana may na galing ng tagtungod o mag-angko na ta, maghinahinay na din kaginod. Pero pagwali na tingala ko, dili ka ayo daghan ang tao. Unya pagkaon na, pag-distribute na o sa paklans, yung daghan mo kay sa tanan ang tao. Mura na mag-amigas na sulong, hindugog pag-ayo. Dinaintaw kag ginhawa tong tag-serve. Duha ka tulo, 5 pa, 4, duha, ganana ang mga tao. Isara siya din ang ngayon sa tag-tulo, tag-upat. Kuya, huwag kayo nangumbak pa, apilong patuwa na nakauban niya membro sa pamilya. Tinuod din nanap din ang sakit ng tao. Mag-advertisement sa tagamay. Kamu bitaw no? Kung imbitahon bitaw mo kaon, ayaw mo si panay bring house. Kinura mo mga makililimos. Ningkaon na kung ka din yan, mga ayaw pa magkag-bring house. Kami mga pastors, gusto na guli pag sure niya, uy, kaon na kagduro. Kaya ako bitaw, di ko maangay anak. Karang lang, mag-invite na ka, dayon, sige pagkag-ingon nga, tagay ko ani, maulit yung kayo sa matanan. Motog ka itong pag-birthday ni Tantan, ang mga mang-bring house ay nagpabilin din sila, oy. Kaya pag-benediksyon na, ipadala man ako ng tanang sudan. Kaya ako ang tao nga, dili ko hilig magdala-dala leftover sa balay. Motong nag-iilog na tanan, kaya ka magsobra. Haladalhan ninyo kaya dili ko ganahan magdala-dala o mga sudan. O diyan na sa nag-iilog. Make it a batasan, dahil kung ikaw na imbitahon, ayaw pagdala o laing tao. Mamali sakto nga pamatasan kung imbitahon ka. Ikaw na galing imbitan, nanalakag daghan. Nakabalik mo mga tao, inana. Ako galing ang pastor ko mananghid.
sa tagbalay para ni Ruel. Giinan ako si Ruel nga dalon ako si Junel o si Jake ha kay mga sakristan ba yun silang duha. Dahil, ana si Ruel, si Gite, okay ra. Okay ra, ana. Di man po na, basta ang pastura ang mahal di po na sila kabalibad, wag yun sila'y mahimo. Pero dili po mi magdala o daghan kaayo sa matanan, kay ulaw ba yan? Mo nang diligid ko mang bring house, kay nagdala na di akong tao. Sus, ang papa ko ni Ruel, is alipasamang mamutos, manggit si Jag, kita magdala. Kadalaga, perti ba nung pamutos, daghan kayong tapirwir, igina nag-ayon na pagputos kay, naapabya kabalo, kaya ko na ilang mga silingan sa gawas, gaatang intaan, magkanusan ni manguli, ito kay mudasmag, magurong ko sila. May palito Ruel, mga buutan yung silingan Ruel, may pabatasan. Na ibang birthday ako manan, wali pabatasan ng mga tao, mudasmag. No, di ba ang mga kaon ang pastora ang pastor muna wala na nagchapuira na pastor kaya mga kals mo dasmag ayaw din mo pag inana kay wow sumayo mura tagway mga kaon kita ninyo usa man yung membro ng pastora mura magmama ano na gutom wa ko kailaanan Hallelujah! Naabot naman noon taan na humility ng advertisement pa ito ba? Para ba sa kayo ni Jesus, balik ta. Ayaw panganduya ang espesyal nga posisyon. Whenever you are invited, allow the host, no? Tagtungod nga siya ang modala nimo dito sa lamesa. Inana ang batasan sa tuang Ginoo kanang pagkamapainom sano. Na ako'y elder sa unang panahon. Namatod pa niya, di ko kalimot ang niya. Ano siya? Ang tao nga painom sano, wala yo'y kontra. Kana ba niya? Then dili daw alkansi ang tao na magpaubos. Di ba tinuod? Nga namang naiaway, kaya dili man takabalo mo paubos. Diba? Nga naman nabugnok man yun ang usak ka kuan, sitwasyon. Kaya ang isa-isog kaayo, naapaunta siya sa iyang 30% ng kalagot, ikaw ka ng 50% naman kasi yung kalagot, pinanilaon mong duha. Pero sa away di ay, pareha ni Dundun, simagan ako siya kanong papamatay na simag ito. Ito ba ka dyan, kabalo siya na unbeliever, di ba ginapalkanse. Iko nga, pasayluan niya, wala lang gid mo nakasinabot. So wala na siya nakatingog, pagtingog na ko na, unabis gid siya nga nahilo. Ana siya, lagi ba kay wak na God, ano naman mo aning kuan, yano na kayo to, o hikuan ko pa to, yung ko, kalog yun! Awa na, World War III na to. Hindi na tumakuan. So inana ang gahong sa pagpaubos. Walay tao mapainabsanon nga maalkansi. Kay ang Ginoo Diyo ang imong nagalaban. Kaya abin ninyo, kung musukol ka sa imong kaaway, dili ka labanan sa Ginoo. Yes, tinuod na. Pero kung tugutan nimo ang Ginoo nga may mulaban, natamis kayo. You will see the salvation of the Lord. Mana man ang Ginoo ay naghilabti kay anak ko ni. Napapaglaban sa Ginoo ni Jerson nga grabe na mga kami happy wave na magkaskalagot mo na kasi sanggol ko. Hindi kalaban ang ginawa ni mo. Ginawa na nanumbag naman ka. Di ba? Muna ka generous may mga away ni mo ay nagtinog. Istipliri gina inyong baba ni mo. Ayaw yun pagbuka. Ayaw pag-response kay ang Diyos maoy mo tingog para ni mo. Are you there? Ang Diyos maoy mo laban para ni mo. Kung gusto ka makakita sa Ginoong labanan ka, paubas! Anak na. Hindi kayo away. Sus, akong gihagit. Nakaingon siguro katabag ibautismuhan ko pastura, wala pa rin akong gihanan at to. Nagitaan eh. Wala na. Impas na din itong pagkanak sa Ginoo kami. Ha? Ayaw ko pag inanahan. Di ba mo ni mga Kristohanon uban, kapakauwaw, lagi kayo sa matanan. Ayaw pag inana, ha? Di may ura pala di pastora, di ba membro, di ba? Ha? Kisa ito? Ay, simba na nagkaisa. Walang kakita. Anak Judayon, magbuwag itas may kabuot. Samo kay ipagtawag ng kapitan, ayaw di ko yung ano ng ina. Kaya di mo na tungahon. Diba? Kapag-auwaw lang yun. Di patawag ng kapitan, kaya nag-abot mo sa inyong mga libak, nga wag mo lang ang kunay.
nagdemandahay na mo. Di ba? Di naulawan ang Ginoo. Pero kung magpaubos ka, matuboy ang ngalan sa Dios. Inana ang kahon sa humility. Ang ikaduha nga attitude nga atong awaton sa atong Ginoo, dili lang ang His humility, ang iyang mapainusanon, apan lakip usab ang iyang sakripisyo. In verse 8 na ingon siya, when He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death. Imagine, on a cross. Mao na si Jesus, pamina og ayo, kay ang uban, murag dili na to ma-internalize ang sacrifice sa ato ang Ginoo sa unang panahon, mao na matagkaroon og niya ato yung pahinumduman ang ato ang mga kaugalingon that our Lord Jesus Christ sa ilang pagpakatao sa unang panahon, He suffered what? Physically, emotionally, and spiritually. Physically in the sense that He was tortured, di ba? Gitorture siya, gisamaran, gipasakitan emotionally because He was abandoned and He was rejected by the people nga giekspektahan niya nga mustand niya at tungtunguran. Nakita ninyo? Nanagan pa yung tanan ang mga suot niya ng mga disciples, inanay ito tausahay, no, ang mga tao nga gilauman nato, nga mauntay ulaban nato, may maprotektan nato, nangalaki naman itong pagkatalawan. So, ano yung isuffer emotionally and spiritually because He was separated from the Father, because He bore our sins on the cross. Naintindihan na ninyo mga insan. Inanak ka po ka at ang iyang isakripisyo para nimo, para nako. And walay tao makahimo anak sa imong kinabuhi. Diyos ra. If you are a follower of Jesus, it is expected also that you will sacrifice the way Jesus sacrificed. Muna kung ibunhian ka, ayaw ko tinala. Ngayon ibunhian man ko, Lord, dili na ko ni-deserve. Pataka lang. Sa'yo hinunang nga disciple ka, di ba? Ganun i-abandon na mag-Ginoo. Na maayaw nung tako niya, Lord, yung ibuhatan ako, di ba? Inanaw, ikagit sa mga tao ka. Ganun inaaniman ko, Ginoo. Ganun ako pa may nagtaot at sakita, Lord. Looy. You suffer because you are a follower of Jesus. Imo po na siyang agyan emotionally, physically, spiritually. Muna struggle na to nga mga anak sa Diyos. Ayaw pag inyo na ako hubag, di ba hatag, nalutan niyo na itong badyaw, magalayaw-laraw, Lord. Ganun ako pa man, Ginoo, pare at akong follower ba rin siya. Maayo man ang takong tao, Lord, ganun ako may gitagaan na rin sakitan. Ano siya, pastora, nagsunod man ang tako sa 10 commandments. Sige tako simba, pastora, sige tako gahatag. Nagpatinodaanan na ng tako, nga nung itugkan magko ang sakita. Ako siya itubag, mo na hinungdan sa imong pagkamatinodaanon, natugkan ka ng sakita. O siya kasabot, ay mga abin niyo mo, dili magkatagaan sa kaaway o balatian, dili katagaan sa yawa o problema o kusulay kung wala kay pagtuo sa Ginoo. Mana din si Jerwin, may paday wala na rin pagtuo. Kaya wala din ay problema. Diba? Are you there? So mauna siya ang package. Pero bisan pag naibalatian na may magkawat o na mga kalisod, pero pag naa kay Ginoo, dili ka niya pasagdan mo ni kalainan. Kaysa ang tao nga mayong kaglamiin mo ka na buhi, chill ra ka, wala kay sakripisyo, wala kay struggle, meaning to say, amigo mo sayawa. Allah! Hadlok na. Nakita ninyo? So ang yung sakripisyo, akong kanon, balikon, kinahanglan nga, atong awaton. Nakita niyo? Awato nato na. Dili ta mag-complain tungod kay mao nay trademark sa mga anak sa Dios. Kaysa tinuod lang karon, pipila na lang baya ang sakripisyo para sa Ginoo. For example, na lang gud anang hinlo simbahan. Sa among panahon nag-hike ni. Bisag walay snack pag-abot sa simbahan. Magtuktuin ta ng simot kay way pamasahe. Jimenez tumasap kaya hay ko na una.
Mauwi pa ito naka-mention si Pastor Minchi, ni Usay nga bisag alas 12 ng lifting ang init. Ako siya ang inang tala matang pasimbahan kami. Hinaw lagi si Mama ko itong bigayon na kaganahan ko manghinaw simbahan after na ko nag-graduate sa Bible School. Dahil yun, karon, mudaghan lang ang manghinlo kung nais na. Di ba? Tinoo dili. Kung magpahina bitaw, pahina-pahina na itrabaho, matingala ka, mudaghan lang kung naisuhol. Uy, tagaan na tagtag 300, tag 500, magdasok ang tao. Pero ngayon gani ang pastor nga libre, huwag manarbaho. Nakita ninyo? Hello? Are you there? Muna, kung kaya ni mo isakripisyo para sa Ginoo, kaganina, kung kaya ni mo i-give up para sa Ginoo. Karon kung kaya ni mo isakripisyo para sa Dios, kung kaya ang Ginoo nagsakripisyo sa iyang kinabuhi, kanang atong oras, atong panahon, atong kabtanan, gamay na kayo na sacrifice kumpara sa iyahang nahimo. Tinuha nila. Yes, kinabuhi ang gibugti niya. Ato nila ka-sacrifice sa atong oras. Dita ka-sacrifice sa atong effort. Dita ka-sacrifice sa atong kusog para sa Ginoo. Nakita ninyo? May naman ang uban nga, grabe pa ng haguang ka sa mata ng dili na matapahinungdan para magkasa Ginoo. Mauna karon panahon na, ngano ang naay mga Kristohanon nga hangtod karon galisod. Hangtod karon layo kay sa pabor nga kanang pabor unta o panalangin sa Ginoo para man sa iyang anak. Mag-ingon-ingon mo lamian ni pastoran mo kasi diging ana iyang life. Kay siguro naay area sa atong kinabuhi nga dili ta pareha o gisakripisyo o gi-give up para sa Ginoo. Are you with me? Nag-trending na ba ito ako ang post nga kung naay tampuhon sa simbahan ang reaksyon sa mga hakog, sa mga pihit, sa mga bagulbulan. Bilabing chat na dawat na ako yun sa mga tao na wako kamakain. Yung lagalumbag, yun sila justify sa ilang kaugaling. Pastora na ning kamot, yun ko nga mahimot, yun ko matinud-anon, na bullseye din siya sa kita sa imong puso, ito tinuod yun to, naigo ako. Murag nabilong ko gamay at to critics, pastora, ka na mo balhin ba o may tampuhon? Ana siya, honest. Pastor the Lord, maayo kayo angkon ka. Siya lagi, pastora, believe dyan ko ni mo, pastora, kayo mo-post kag inanang hait ko mo kayo. Yaw, nabi ka ni comment na ko ito nga, kuha, ni reaction sa kung mo na igo, ni ba? Kaya suko. Tinode na. Kinsa na masuko sa imong post, kaya igo, na. Pag mo react galit ka, demon na muna sa imong sulod, ni react galit ka sa post, hindi man ita ikaw ginganlan, naigo ka. Aminin mo. Yun ang totoo. Nakita ninyo? Hallelujah. Mao na sa unang panahon, ang mga disciples ni Jesus, naapod sila yung mga sacrifices niya, gipanghimo. Nahimo sila mga martyrs to the point na nangamatay sila for the sake of following our Lord Jesus Christ. Kay ang Diyos na itong gialagaran mga isuon, tultian talamo. He honors sacrifices. Makita ra ba gina sa Ginoo? Pareha ba itong ibalik na ko itong istorya ninyo sa unang panahon nga, i-share na ko. Di ba katong istorya atong gardener ni Maurice Cirulo na tigbunglay siya tubangan sa church, nga naghilak siya. Nakanundong mo itong istorya ha? Nga nianak siya sa Ginoo nga, Lord, gamay ra gid ko reward kay maura ni ang akong mahatag nimo. Ang yung trabaho may isun, pagbapahan niya ang simbahan. Dali ba yan na, talagsaon ba nga ministry, tapulan ba kasagara ka naman Kristohanon. No? Iyang bunglayan, ang napalamian ng mga bulag, ginintin, niya. Ang mga bulag, ipang-trim niya. Niya kada mulakaw si Dr. Maurice Cirulo, namatay na dito na siya. Kabatay na tigulang i-share na ko sa si Dr. Maurice man na anointed evangelist, patay na. Kada lakaw ni Dr. Maurice kay mo-travel na po sa laing nasod kay Magwali, kay evangelist siya. Muana siya sa Ginoo. So si Dr. Maurice, Lord, daghan ginag-corona sa langit kay pila ka thousands na ang mga kalag. Ang nadala niya sa tiilan sa Ginoo kay, di ba ang mga evangelist Magwali, crowds, thousands, upon thousands. Moto sa panahon sa ministry ni Dr. Maurice, pila daghan ng Muslim. Amin. Dawat ni Jesus tungod sa mga miracles sa ilang nakita. Mao nang katunga, gardener maghilat siya kay gamay na daw siya corona sa langit kasi Dr. Maurice ko nang daghan. Pero kabalo mo siya gi-impress sa Holy Spirit niya, di ba ginan siya dili na sa kadako kadaghan sa ministry. It's all about faithfulness. And who knows? Janelle,
daghan pa kag crown di ay nako. Na naman, kaya ang tanan akong sugo, imong gisunod ng mga perfect nimo ng mga projektor, mga layout, mga usapan. Bisag unsa na lang ako isugo nimo, dahil wala din sukad nga na ako'y nasawan. No? Iya din, iwanak ko nga, anak ko ni Pastor Ginji, kaning bata kay mag-list ko mo, lakaw ni mo, abroad ni, sa tanon, mapiang gid ko gamay. Kinsa may mo take over sa ito, kaya si Jake, mag kami ni una. No? Lakaw na ko ni mga bata. Di ba? It's all about faithfulness. Namin na ha? Nasa matagsilhig ni mo di ay sa simbahan na wala nakakitaan ni mo pastor. Matagpahig ni mo sa pulpito niya, nagwali siya. Kanang microphone ni mo nang gipang-aring, gilabhan ni mo nang away nakakitang tao, gibuhat ni mo para sa Ginoo. Recorded na sa iyang mga mata. Oh. You don't need the appreciation of men. Buhatan na para sa Dios. Ang mataghatag ni mo, matagsakripisyo ni mo, dili mo kinahanglan ipanabi ang Dios na sayon. Nakita niya ang imong motibo para imo ni Lord. Para imo ni Lord. Ano ba? And in due time, makita nimo ang reward. Wow! See? Nakita niyo? Para ba sa papa nito? Nga ang ministry din nila sa Davao, tigpagwapa sa pulpit. Pagwapahan na kada Domingo, lain-lain bulak. Mo ni ministry nila. Diyan po na ko naapuntay na ay wala pa mapuntay simbahan. Nila ilista nila ang bulak, ilista nila ang decoration. Ang nahitabo, di ba nakadaog si Juan? Sa una nga 3 million ba to ang premium? Kay kabalungan nakadaog. Yung pledge day, yung papa, 1 million. Yung anak, gaaway sila sa iyang asawa pag-abot sa balay. Kamukuha, 1 million. Ato i-exaggerate, bakit kanina pag-babae, pares na ako makarelate, di ba? Gumagmagmo ka, pledge 1 million. Naunsa mo ka mamuha, anak. Di ba yung anak, magaling kang mga asawa. Pero kana, day mo mga gipangbuhat. Parehas atong assistant ni Pastor Favor. Kabalo kong sa ministry niya, young people, siya ang tigbit-bit sa bag ni Pastor. Dalohon niya dito. Siya tighatag og tubig ni Pastor Favor. Assistant ba? More feeling assistant kaysa siyang pastor. Hinabot ang panahon nga siya po gi-promote sa Ginoo. Nahimo po siyang pastor. Dili ordinary nga pastor. Dako nga pastor nga pang-professional. Gitagid kaayo ang iyang mga gipag-ministryan. Iyahan ang gi-share. Maghilak siya na sa una. Tigdit-dit na daw siya bag sa iyang pastor. Wala siya mag-expect nga karon magwali na siya og mga professional. Nakita niyo ang promotion sa Ginoo. Inaana ang kay dili mangutang ang Ginoo. Iban-ibig na dili jud mangutang ang Dios. Ang tanan buktian niya sa saktong panahon ang pangutana na akabay di sakripisyo sa Ginoo. Anas lang. Amen. Gadwa-dua pa dyan. Kroya ka isang tanan. Murabat dyan dyan isang kayo. Naapag isang sakripisyo mo ka na. Amen! Anak ko ka-confident ba? Amen. Gadwa-dua pa tubag. Okay. Ang ikatulo, He glorifies God. Which is, mauusap ang ato ang goal, aning kinabuhian. In verse 9, therefore God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names. So sa tanan niyang pagpaubos o sa tanan niyang pagsakripisyo, mauni ang reward nga nadawat sa ato ang Ginoong Hesus. Sa kalibutan, gitagaan siya ngalan nga Jesus. Sa pagkalansang niya, di ba, bugal-bugalan siya sa mga Romans, Jesus ang manluluwat, ang hari sa dire. Jesus ang hari sa mga Hudyo. So ang ngalan nga Jesus sa kalibutan, gibugal-bugalan, after sa tanan niyang gibuhat, gitagaan siya ngalan sa amahan nga Lord. Hallelujah. Ito mo ni ang iyahang reward. Gi-promote siya, gi-adto siya sa trono, sa tuong kamot sa amahan. Gi-elevate ang iyahang posisyon o gitagaan siya ngalan nga labaw pa sa tanang mga ngalan. Hello! His name is above every the most powerful name sa tibuok kalibutan. Dili mo tremble
ang nga dili mo tremble ang mga demon sa ngalan ni Tatay Digong. Kitara ang mga drug addict ang mga joke. ang mga ang mga addict, ang mga users ug ang mga pusher magadungog kalitas lang Duterte mura jud na pangsilian. Pag-post galing bahay ng Duterte, ipag-stop galing ng mag-bad words against sa mga Duterte. Lagi ni mga kuan, tanan ay mga something wrong sa ilahang mga kinabuhi. Inaan sila mga dili maayong ginuhatan. Pero kaning ngalan ni Jesus, bisan ang pinakataas nga tao, pinakagamhan nga tao sa kalibutan, mubaw down din sa ngalan sa tuang Ginoo. Mao na ang iyahang reward. That the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So napasidunggan ang ngalan sa tuang Ginoo tungod kay gibuhat ni Jesus ang kabubuton sa Amahan. Ang kabubuton sa Amahan mao tong magpakatao siya ug mamatay dito sa cross sa Kalbaryo ug mauusab ang punting nato nga zaman mga anak sa Dios na sa tanan natong pagabuhaton kinahanglan ang Dios gayud ang mapasidunggan. Sa tanan natong sakripisyo ang Dios gayud ang mapasidunggan. Siya ang matuboy. Are you there? Siya ang saman. Siya lang ang ma-exalt. Dili ang atong ngalan. Dili tamingunog. Ako nagugni. Tungod ni Fernando Calibog. Mura na tag-politiko, ana. Mura ang akong mga sponsors, kanina nanabang sa ministry, kabalo mo, dili gyud sila magpa-mention sa ilang mga natapang. Ang amount o ilang mga ngalan, criminal o capital offense gyud para nila pag i-mention mo ang ilang ngalan. Kaya naman, matod pa nila, dili nila madawat ang reward kung i-appreciate sila sa mga tao. Kita niyo, nanguban na nakaganahan mag-mention. Oh, thank for your 20,000 donation na di ba na ay, example na panawin ha, ay kung kahibos. Oh, thank you, Tatay Lito. Di ba mga tao, kaya wala tayo kailangan sa politiko na, kung inana ato ang mga motibo. Muna sa ato mga sakripisyo, sa ato mga kahago, kinahanglan Diyos ray na sayon, and He will reward you in public. Nakita niyo, na silence, ihilom ang tanan nimong tabang, ihilom ang tanan nimong gihimo para sa Ginoo, and let your blessings do the broadcasting. Wala na mga tao nga, inana, may ka-bless ng tawahan na magkaroon, wala ka sila mga trabaho. Di ba, manakaay naman ta ng lubi. Kanang lito, gid mga mulot na sa basakan. Hala, naka-fortuner. Na maligyan siya buna. Maoro ba na karoon? Di ba? Na ako nadunggan ba? Ano siya? Na wala may trabaho ng bana. Kaya nabalik dito ng drugs karoon. Wala yung trabaho ng bana. Ang asawa na magpuanra manunga. Nakamuti ka. Ilang duda ka ng bana. Yeah, balik na. Di na ko nauna ba? Nang magka-fortuner ko anilo malaan. Upo siya. Kaya ulit trabaho ang bana. Full time sa ministry din. Mag-post ito sa mga oh, thank you Lord sa house. Agad, brag Lord, Judith Pastora. Hallelujah. Nakita ninyo, ma-amaze niya ang mga tao sa panalangin niya mo abot sa imong kinaway. Why? Because you have been faithful to God from the very beginning. Mo, dyan ako isuksok sa inyong ulo kanunay. 10 years naman karon no. Magkita na punta sa 20 years. Pila edad mo karon? Plasi of 20. Ako kay 42. Hala, Ginoo ko 63. 42 plus 10. Ano? 52 pa ko no? Narong ako 52. Dili pa rin ko senior citizen. So 52 years pa ko, mag 20 years na ang layawan. Kung ang iyong pagkamatinud-anon since day 1, maulang ka gihapon after 20 years, mayon di pa mo, ang iyong kinabuhi dili na ginasama ka nito. Kaya ang Dios mo reward o mo panalangin gid na sa iyahang mga anak. Ina ang imong katapat, dili mangutang ang Ginoo.
Dili niya utango ng imong kahago nga madto kag simbahan ka, hike ka, mapating ingita, o naman gani mag-hike karon, di ba? Mga sosyal o mga tao karon, evangelism, di motor, di ba, Junel? Sa among panahon, nag-hike ni, manapatin akong laguman, lagum na ko karon, mas lagum pagin ko sa unang panahon. Hike, dili uso na mo ang sakay-sakay sa una. Sa lakaw ni tiil, halda sugok-sugok, ang mga kuwan, kalubian. Pero ang Diyos di ay, kanan mo mga kahago, naghihatag mo para sa ikahimayaan. Bisa bali mang hatag mo pamasay, mula kaugid ka, bahalag bali mo pasakay, mo adto di kasimbahan. Ang ginawa na ang nakakita. Then wabot ang panahon. Kay ikaw, kamo kalibog pamili ko gihan mo manimba, bisag layo kahimo. Tagaan mo na kong sakyanan. Ang Ginoo ra ba no, dili mo mutuo no. Bahala mo sa iyong kinabuhi, di mo mutuo. Kay kanira bang Ginoo? Tino naman na, ang Ginoo makakita kay. Record na mo sa una, nangandoy mig motor, gitagaan mig motor, nangandoy mig sidecar, gitagaan mig sidecar. Dayon, ang four wheels na lang ang wala pahingabot. Diba? Kabalo ko maabot na, pero ako kabalo ka nangapura ba ko sa Ginoo? Wala. Basta kay niingon ko in due time, moabot ra gyud na Lord. Kaya akong ipangay sa Ginoo kay ingana man ko sa Ginoo to mga niaging tuig ba. O Lord, dili na lagi ko nimo pawalihon og mga camp. Ano ba? Himingaw na di ako ko anong magwali ko sa mga young people. Baga, tiguang na magkukulod no. Dinapres ako na nga 20 pakapin, 30 na. Sugit kay ko sa mga nagkalilain sa ibahan, magwali o camp. Sa itong mga niagi, gimingaw ko ba, di na ko kawali o camp, Lord. Di lagi ko tigwali o mga anniversary, Lord. Motong nakabantay mo nga na ano din mga invitation. Ito na ko ilaing mga lugar. Nga, i-invite na ko din karon bagulang camp na po sa Zamboanga del Sur. Gawaton ba na ko kaya ba na ko tulog kagabi ira ba sa gunsod no magwali nga na ko sino di man madawaton yung kuan man na opportunity naman na di na kadungdung ko na nagampo o dito kuan mo nga magwali o kap tubag ni sino motong ako ang gidawat i-pray na ko nga na ako yung anang sakyanan so that I can travel all around not only in Misamis Occidental nangayon di ko sa Ginoo nga masakay kong eroplano kay maadto ko laing lugar magsangyaw sa mensahe sa Diyos. Inanak ba? God will reward you in due time. So be like, let us all imitate the example of our Lord Jesus Christ. Let us be humble. Diba? That all our sacrifices, kung si Jesus nag-sacrifice, maupod na itong buhaton sa itong pagkalingon. And sa tanan nato nga ginahimo, kinahanglan ang Diyos mahimaya. Manindog ta